Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Umpisa na po natin. Ito pong Philippine Navy mga tambay. Iimbestigahan daw po. Iimbestigahan daw po nila. Ito pong pondo ng kilos protesta daw po na ginawa ng ating mga kababayan ng People's Power Protest mga tambay. Iimbestigahan daw po ng Philippine Navy. Ibang klase, no? Imbis na imbestigahan po nila, imbis po ang imbestigahan nila mga tambay ay ang grabing korupsyon at pati po ang First Family ay sangkot po sa pulburon, mga kababayan. Kaya nga po nagkakaroon ng kilos protesta dahil sa malawa ang korupsyon at ngayon sangkot pa ang First Family na gumagamit ng pulburon. Pero ang iimbestigahan po ng militar, katulad po ng Philippine Navy, ay ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino po na talagang masamang-masama ang kalooban, galit sa korupsyon na ginawa po na mahigit 3 taon at may kasama pang pulburon sila ngayon. Ibang klase po itong mga men in uniform natin, mga kabayan. Ito yata ay naglilingkod talaga ito yata, mga tambay, sa mga politiko. Hindi po sa taong bayan, mga kabayan. Talagang ibang klase. Pakinggan po natin ito, mga kabayan. Sisilipin daw ng AFP ang source of funding ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument. Tutumbukin nila kung sa local o posibleng foreign group hinugot ang pondo. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Para sa Philippine Navy, malinaw na pinondohan at pinaghandaan ang kilos protesta sa People Power Monument nitong Linggo hanggang Lunes ng gabi. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, naging grande ang preparasyon ng kilos protesta mula sa mga pagkain at iba pa. Kaya aalamin nila kung saan galing ang pondo ng demonstrasyon, partikular kung local o domestic o foreign group. The support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If these were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups. Ang UPI ay binubuo ng mga retiradong opisyal ng AFP, religious groups at iba pa. At muli raw nitong ipinanawagan sa kanilang programa ang pag-aklas ng mga sundalo sa pamahalaan. During the rally conducted over the weekend at the People Power Monument, there were again calls for the AFP to do unconstitutional actions. Iimbestigahan din ng AFP kung may aktibong sundalo na sangkot sa di umano'y tangkang destabilisasyon. Una lang sinabi ni DILG Secretary John B. Cremulya na paiimbestigahan ang mga nanawagan ng pag-aaklas sa gobyerno dahil ito anya ay malapit sa inciting to sedition. Sa kabila naman ng lumalakas na ingay sa politika, muling giniit ng AFP na nananatili silang tapat sa konstitusyon. Para sa agenda, Francis Polpe. Tapat daw po sa konstitusyon ang AFP. Ano po bang klaseng tapat? Saan po ba sila tapat? Tapat po ba sila? Saan po? Parang one-sided lang po yata umano ang pagiging tapat nila. Hindi po sila tapat sa taong bayan eh. Ninanakawan na ng napakarami at sandamukal na trilyon, daan-daang bilyon ng taong bayan. Mga bayan, wala kayong kibo. Tapos ngayon sasabihin nyo tapat kayo sa konstitusyon. Mukhang one-sided lang po yata ang pagiging tapat nyo. Hindi po ba? Kaya yan po ang hirap yata sa inyo. Wala po kayong pakialam sa taong bayan, sa taxpayer na ninanakaw at niwawalang hiya ang pera ng bayan na mga politiko umano. Nagbibingi-bingihan lang kayo at nagbubulag-bulagan. Pipi. At nagiging pipi kayo dahil sa sinasabi niyong tapat kayo sa konstitusyon. Unbelievable. Tapos itong mga nagpuprotesta natin mga kababayan, ito pong nagpuprotesta natin kababayan, ano tingin nyo sa mga kababayan natin? Ito, mga hampas lupa po ba tingin nyo dyan? Wala bang kakayahan? Wala po bang kakayahan ng mga kababayan natin na nagpuprotesta? Na
mag-organize at magsama-sama at pagsama-samahin ang kanilang mga pera. Lahat ba yan ay hampas lupa o sinasabing mahirap ba lahat na nagpoprotesta? Wala bang kakayahan na pwede silang bumili ng mga pagkain at mga inumin para sa kanilang grupo? Sige nga, masyado po kayong advance mag-isip, antimano. Pagka lumalaban sa protesta sa korupsyon, antimano, huhusgahan nyo agad na may nagpopondo, na dayuhan. Samantalang ipinaglalaban, korupsyon at pulburon. Wala bang korupsyon sa bansa? Nagtatanong lang si Kamanong. Dito po sa AFP, saka dito po sa Philippine Navy. Wala po bang korupsyon na nagaganap sa bansa? Philippine Navy? AFP? PNP? Wala po ba? Nakakahiya naman po yata ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung sinasabing pagiging tapat sa konstitusyon, hindi natin nakikita kung saan sila tapat. Pinoproteksyonan po ba tayo ng mga ito? Sa atin po ba naglilingkod dito sa taong bayan o sa mga politiko na nagiging sangkot din sila umano sa korupsyon? Nagtatanong lang si Kamanong. Kasi noong mga nakaraang linggo, nabanggit din kasi ang AFP. Hindi po ba? Ang PCG, ang Philippine Coast Guard. Ayon po yan. Di ba? Ayon po yan sa mga pumutok na balita na talagang nasasangkot din sila sa maanumalyang korupsyon. Totoo kaya yan? Bilyon-bilyon din po ang nasasangkutan nila. Kaya ba nagiging pipi at bingi? At bulag at nagiging sunod-sunuran kayo? Dahil nakikinabang din kaya kayo? Tapos ngayon ipagmamalaki nyo sa amin na tapat kayo sa konstitusyon? At hindi kayo namumulitika? Pinupolitikan nyo na nga yung nagrarally . Inaakusahan nyo na merong mga banyaga na nagbibigay. Ibang klase kayo. Ang tanong, sino naman na nagsusuhol sa inyo at nagbibigay para kayo manahimik? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi mo masama magtanong. Sino naman po ang nagbibigay at nagsusuhol sa inyo na politiko para kayo maging bulag, bingi at pipi sa katotohanan na nangyayari sa ating bansa na mahigit 3 taon na. Mayroon pang bonus ngayon. First family, gumagamit ng pulburon. Sino po ang nagsusuhol naman sa inyo para kayo manahimik, para ipagtanggol nyo ang taong bayan, lalong-lalo ang pera ng bayan? Sino po? Nagtatanong, pwede po bang pakisagot? AFP? Navy? PSG? Sige nga. Diba? Sino po? Kahit sino-sino na. Sagutin nyo, PNP. Sino po? Bakit nananahimik po kayo? Wala po ba kayong nakikita? Mag-aaklas po ba ang taong bayan? Pati ang mga religious sector natin? Katulad ng INC? Lalabas ba yan para magkaroon ng prayer rally para sa korupsyon, pagsugpo o sinasabing kundinahin ang korupsyon? Itong mga religious sector? Sige nga. Wala bang korupsyon din nakikita yan? Yan daan-daan libo na lumalabas sa karsada para iprotesta ang korupsyon? Ang hirap sa inyo masyado kayong halatain. Napaghahalata po kayo. Napaghahalata. Katulad yan, pumutok na ang first family ay pinaputok na ng sariling kapatid, sariling kadugo. Na talagang bata pa, kabataan pa lang ay gumagamit na sila ng pinagbabawal na pulburon. Hindi po ba? Tahimik pa rin kayo. Nakatutok pa rin kayo doon sa nagpoprotesta. Yung nagpoprotesta, galit yun dahil sa ginawa na napakatinding anomalya, lalong-lalo ang korupsyon. Hindi po ba? Palibhasa, mga kabayan, hindi kaya yung nawawalang pera ng taong bayan, yung ninanakaw nila ng mga magnanakaw na politiko sa atin umano, ay nababahagian din kaya sila. Kaya sila'y tahimik. Yan po ang hirap po, mga kabayan. Pati po ang DILG, nakita nyo po, lahat po na magpapahiwatig daw po, lalong-lalo po kukundinahin ng gobyerno at sasabihin daw po mag-resign, Marcos resign, ay mapipilitan silang imbestigahan dahil parte na daw po ito
ng siding to sedition. Ibang klase itong mga taong ito. Pagka pala magnanakaw ang taong gobyerno, hindi mo na pwedeng kundinahin at paalisin sa pwesto para palitan at tanggalin ang mga magnanakaw. Samantalang pagka tayo ay nagtatrabaho, nakita ng ating amo na tayo'y masama ang ginagawa natin sa kanilang opisina o sa kanilang sinasabing negosyo, tinatanggal tayo, sinisibak tayo. Samantalang sila'y trabahante lang natin sila. Sila'y nagtatrabaho sa atin. Tayo nagpapasweldo sa kanila, pero tayo pagigipitin pag nakita natin sila'y magnanakaw sa pera natin. Ibang klase itong mga taong lingkod bayan na ito. Saan kaya nakakuha ng kukote ito? Akala mong pera nila ang ginagastos nila? Pera nilang nilalamon nila? Ibang klase kayo. Ano tingin nyo sa taong bayan ngayon? Tahay lang kami? Dumi? Tagabuwis lang. Alipin nyo. Para kayo yumaman sa posisyon nyo. Ganun ba? Kami na naglilingkod sa inyo ngayon. Para kayo maging buhay-hari. Mga hayop kayo umano. Ganun po ba? Ibang klase mga utak nitong mga taong ito. Pati po ang mga men in uniform natin, iba na po. Iba na po. Ang kailangan po, sumunod tayo parang diktador ang lalabas po. Parang mga diktador na po sila. Sila na po ang susundin natin. Hindi na po sila ang susunod sa atin para tayo proteksyonan. Pinoproteksyonan na po nila ang mga sarili nilang mga katarantaduhan at kawalanghiyaan umano na ginagawa po sa ating bayan. Hindi po ba? Yan po, ganyan po ang nakikita po natin mga kabayan. Kaya nakakalungkot po. Walang patutunguhan po. Grabe po ang ginawa po ng gobyerno ngayon. Grabing katalamak, sabwatan umano sila. Grabe, no? Pati yung magpo-protection sa atin, siya pa ngayon ang gigipit sa atin. Unbelievable. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Ibang klase itong mga taong ito. Yan po mga kabayan, ang naranasan po ng ating mga kababayan na nagkilos protesta para kundinahin ang ginawa ng mga politiko, mga taong gobyerno na kawalanghiyaan. Bagkus tayo pa ang ginigipit ng mga hayop na ito umano. Unbelievable. Yan po mga kabayan, ganyan na pong klase ngayon ang gobyerno sa ating bansa. Pati po ang men in uniform. Hindi naman po lahat. Ito lang pong matitinding mga nagsasalita na ito na mukha yatang napakaraming pakinabang. Yata ang nakukuha nila ngayon sa mga korap na politiko. Hindi kaya. Muli po mga tambay, salamat po at ingat-ingat po tayo mga tambay. Talagang ganun po. Napakamalas po Ganun po talaga. Yung bang minalas ka na, nagkaroon ka ng presidenteng ganito na may bisyo pa, tapos pati lahat ng ipinasok niya sa kanyang gobyerno ay mga walang yarin pala umano. Kaya napakamalas po natin at napakamalas ng ating bansa. Naghalal po tayo ng ganitong klase na politiko para po tayong kumuha ng bato na pinukpok natin sa ating ulo. Ganyan po ang nakikita ko mga kababayan. Kumuha tayo ng bato, naghalal tayo ng politiko na pinukpok natin sa ating ulo dahil sa nangyayaring ganito sa ating bansa. Para mong binabasag mo ang ulo mo ngayon sa kawalanghiyaan nila. Hindi po ba? Ingat-ingat po mga tambay. Paalam po muna. Ingat po kayo. Bye-bye.